Hello everyone! Welcome to Bibo Talks, Beyond Insights, Better Outcomes. And I am John Paul Isla, your host for today's episode. And I'm thrilled that we are having Dr. Josephina Libia for today's episode po from the SIMC-initiated Specialty Center, the Eye Center. Hello Doc! Kamusta po kayo? Mabuti. Good morning, JP. At good morning po sa ating mga manonood. So our guest for today is here to share their unique perspective and experiences that go beyond just the results. Doc, gusto naming malaman, ano nga po ba ang Eye Center? Ano po ang ginagawa nito? At ano po ang mga ino-offer nating services? Sige. Ang Eye Center ay, kami ay nag-examine, nag-diagnose at saka nag-treat ng lahat ng klase ng eye problems and diseases. We also do laser and microsurgery of the eyes. For the services, we have comprehensive eye examination. So, pagdating ng pasyente, visual acuity para malaman kung hanggang saan ang nababasa niya. Tapos, tinitignan namin kung may grado. So, refraction ang tawag doon. Kinukunan namin ng intraocular pressure para malaman kung mataas ang presyon ng mata. Pagkatapos nun, ay ina-examine na namin sa slit lamp yung external na mata ng pasyente. So, nag-uumpisa ka sa skin, sa eyelashes, sa lid, sa cornea, conjunctiva. So, lahat yon doon nakikita sa slit lamp. Ngayon, pag kailangan ng iba pang test at nakikita namin na may problema sa likod ng mata, so may mga diagnostics na kumpleto ang Southern Isabela Medical Center. So, pagka ganun na, kailangan nating meron din tayong retina services na ito yung tumitingin sa likod ng mata. So, yung mga problema ng diabetic retinopathy, ng hypertensive retinopathy, retinal detachment, nagdugo yung loob, vitreous hemorrhage, nagdugo yung likod ng mata. So, yung retina specialist ang tumitingin at naggagamot sa pasyente. Ngayon, may glaucoma service din tayo. So, ito yung sumisikip o nagsasara ang daluyan ng aqueous humor ng mata. So, nagkakaroon ng increased intraocular pressure. Minomonitor namin yung optic nerve para hindi masira. Pag nasira ang optic nerve, nabubulag ang pasyente. Ang glaucoma ang mas nakakabulag na sakit ng mata. So, meron din tayong diagnostic niyan, perimetry, at saka OCT ng retinal nerve fiber layer at saka optic nerve. Ngayon, meron din tayong pedia-opta na tumitingin sa mga lahat ng problema ng bata, yung mga parang nababalag, yung parang duling, so inooperahan yon. Tapos, yung mga premature babies, ang tinatawag namin doon, nag-screen kami ng retinopathy of prematurity. Ngayon, meron ding orbit specialist tayo na lahat yung mga cyst at saka mga tumor ng tumutubo sa mata ay siya naman ang tumitingin at gumagamot. Ngayon, ang pinaka-common na pagpapacheck up ng mga tao, malabo ang mata dahil may katarata sila. So, we do cataract surgeries and we have the state-of-the-art phacoemulsification machine na ginagamit natin na hindi na tayo ngayon nagsusuture at saka outpatient na lang ang pag-oopera ng katarata. So, yun lang siguro ang meron pa pala. Yung mga sa ER, mga lead surgeries, ay yung mga na didisgrasya
So, mga injuries secondary to trauma, ayun, ginagamot din natin. So, yun ang sa ngayon, mga services ng SIMC Eye Center. So, ang dami po pala, Doc, no, ng ating mga services sa Eye Center, no? Yes. At to be clear lang po, Doc, no, hindi lang po ito sa kalabuan ng mata, kundi Ay. kabuuan po ng mata po yung ating ginagamot. Ano po, Doc? Ay, yes, JP. Kasi hindi naman lang yung malabo tapos operahan mo. So, ang mas maganda is prevention din. Kaya, tsaka treatment, kagaya ng glaucoma. Pagka optic atrophy na, ano pa ang gagawin natin? So, kaya napapansin nyo maraming pasyente kasi kailangan nila mag-follow up dahil minomonitor natin yung pressure ng mata at saka optic nerve ng pasyente. Ganon din sa retina. Marami na kasing dumating na doktor na may subspecialty. Kaya sa ngayon halos hindi na tayo nagpapadala ng pasyente sa ibang eye center. Ang ganda naman po ng mga services natin, Doc, dito sa SIMC ng Eye Center, no? So, last year, Doc, nagkaroon tayo ng MOA signing with the EyeBank Foundation. Yes. Opo, of the Philippines, tama po? And ano po kaya yung significant nitong event na to at how does it impact your services po? So, yung MOA natin sa EyeBank, ang ano kasi niyan, be hero in someone's eye. So, tayo, pumukuha tayo, retrieval, ang tawag sa atin ngayon is Retrieval Cornea Center dito sa Isabela. Ngayon, yung cornea na nakukuha natin, dalawa yon sa magkabilang mata. So, ang nangyayari, ang ano na EyeBank, yung isa napupunta sa kanila. Kasi, tapos yung isa dapat para sa atin. Kaya lang, wala pa tayong cornea specialist. So, yung para sa atin, binibigay natin sa doktor na nagte-training ngayon ng cornea, external eye and cornea specialist fellowship sa Rizal Medical Center. So, matatapos na niya yung mga requirements dahil sa na-harvest nating cornea. Hopefully, makabalik na siya by next year. Dito naman sa SIMC, magkakaroon ng corneal transplant. Napakalaking tulong po niyan, Doc, dito sa atin, sa mga taga Region 2, Isabela, especially, Doc. Oo, kasi yung ano bang sakit ang nilalagyan ng corneal transplant? Yes. Yung sa Ilocano ba is nagbuskaw, yung pumuti, yung kristal ng mata. Marami tayong kaso kasi yung mga farmers na nagkakaroon ng infection pag taniman, pag harvest time, hindi naman sira yung loob ng mata nila, kundi yung ibabaw lang. So, yung cornea na naka-harvest, ita-transplant sa kanila. So, kaya nga hero, yung nagbibigay is hero siya sa mata ng ibang tao. Ganun. Yes, kasi na-restore ulit ang vision ng recipient ng cornea. Speaking of those patients, Doc, dumadami po yung patient census natin, no? Kailan po kayo nag-start, Doc, ng inyong eye center? Hindi. May services na 2018 pa. Tapos, may 3 ng consultants ng OFTA noon. So, nag-start na sila, kaso nagkaroon ng pandemic, kumonte ang pasyente. So, comparing sa 2020, if you don't mind, babasahin ko lang na from 2020 to 2021, there is an increase ng 7% ang census. From 2021 to 2022, may 17% yung census. So, ito yung 2022, dito kami pumasok na may si Dr. Tan na may subspecialty at saka ako. So 2022 to 2023, 30.35% ang in-increase ng pasyente.
So, may isa rin na pumasok na general ofta noon. Ngayon, ang 2023 to July, half year, 21.38% na. So, lalampas kami nasa 4,006 na kasi ang July. This August, nag-site saving month pa kami. So, by next month yata, babalik ulit ang program ni Governor na Sagip Mata. So that is 100 to 200 patients per week. Wow. So sa surgeries naman, ganun din. 2020, 81 lang sila kasi syempre 21 patients kasi pandemic. So huwag na taon-taon ngayon, half year 297 ang surgeries natin. Itong August, mag-opera pa tomorrow and sa isang araw, naggawa na kami ng nasa 40 patients para sa site saving month. So, yun ang magiging census namin. Basta for this month, we prepared 60 patients for surgery. Kasi we are celebrating now site saving month. Ang dami, Doc, natin. No? Sa dinami-dami ng mga patient na yun natin, Doc, paano nyo po sinusuportahan po yung from the diagnosis through their recovery, Doc? So, pag diniagnose namin sila at kailangan ng subspecialty, so kailangan na naming ibigay ang sa subspecialty clinic. So, tuwing Lunes, so para rin sa ating mga manonood, para hindi pabalik-balik, no? Lunes, external eye diseases ang tinitignan namin. So yan yung mga sinasabi ko na yung mga may problema sa labas lang ng mata. Ang Tuesday at saka Thursday, ang concentration namin is cataract surgeries. So, lahat ng may mga cataract nandyan sa Tuesday and Thursdays. Ang Wednesday, may subspecialty kami ng retina at saka glaucoma. Ang Friday, twice a month, pedia ofta ang nandito. So, lahat ng problema ng mga bata, ng babies, at saka, sinabi ko nga kanina, mga cysts at saka lahat ng mga bukol. So, yun ang specialty days namin. So, pag na-diagnose, kung kailangan ng general ofta, so any day, open naman kami. Pero pag kailangan ng subspecialty, yung nabanggit kong mga araw, tapos sa kanila na nagpa-follow up, so tuloy-tuloy na yon na follow up dun sa doktor. Thank you so much, Doc, sa information na yun. No? At least yung mga audience po natin, alam na nila kung kailan po sila pupunta dito. Yes. Yes, Doc. Alam po. One last question, Doc. Okay. Para po to wrap up this interview, ano po ang may advice po natin sa ating mga viewers para po ma-maintain nila at mapangalagaan po nila ang kanilang mga mata? Okay. So, para po sa pag-aalaga ng mata, huwag ko kayong maniniwala doon sa mga myth na mga pagligo, etc. So, pagka nakaranas po kayo ng naiiba sa mata nyo, kunyari po, parang may puwing, huwag na po ninyong hintayin. Kasi yun yung hinahabol na namin na may corneal abscess, ganun. So, mahirap na namin i-treat. So, magpatingin ho agad kayo sa doktor. Tapos, kung masakit ang mata, huwag na po ninyong walang bahala. Kailangan ho kayo magpatingin. So, yung mga common ocular symptoms, red eye, ocular pain, foreign body sensation, yung mga ganon, magpatingin na lang po kayo sa doktor. Andito lang naman ho ang SIMC, libre ho naman dito. Araw-araw po kaming may OPD at saka may ER naman po at may doktor kahit Sabado at Linggo.
Ayan. Thank you so much, Doc. Okay. Thank you so much, Thank Dr. you, Josephine JP. Enrique, for joining us today. Okay. At syempre po, Doc, may nais po ba kayong sabihin sa ating mga audience? Opo. Para po sa ating mga manonood, ang SIMC Eye Center po ay buong puso na nagsisilbi sa inyo 24/7 po na nandito lang po kami para po sa pangangalaga ng inyong mga mata at vision. Thank you so much po. So that's it for today's episode of Bibo Talks, Beyond Insights, Better Outcomes. So we had a blast chatting with Dr. Aliviano po. Salamat po sa mga cool stuff na shinare po ninyo. And we hope that you enjoyed our deep dive into the world of eye care. So we'll be back for more interesting conversations. This is Bibo Talks, Beyond Insights, Better Outcomes. Thank you so much, Doc. Yung mga